sinakop na po ng vendor dito. Dapat ma-address ito ng pamuluhan ng MMDA. Yan. So meron naman MMDA doon, kaso hindi sapat yung kanilang kakayanan. So dapat talaga ma-implement strictly, no? Kahit yung 400cc. Oh? 400cc, okay lang to? Hindi, palipat lang yung ako sa kabilang parkingan sa motor lane kasi pang 4 wheel lang po. Okay. Sige. Pero naka-higher displacement tayo, boss, ah. Oh? 400cc to, boss, ah. 400cc? Oo. So ibig sabihin pwede tayo mag-park sa parking ng mga 4 wheels, ah. Hindi, pang 2 wheel ang usapan, 2 wheel, 2 wheel. Ginagawa? 4 wheel, 4 wheel pa. Hindi, okay lang. Naiintindihan. Pero dapat alam mo rin yung boss. Sige. Thank you, thank you. Pinalis tayo. Okay, so pang 4 wheels lang daw talaga doon. So hindi niya naintindihan ang mga higher displacement ay alam ko, pwede mag-park sa mga kung ano yung park ng motor ng mga 4 wheels. So mapakita ginawa ng parking dito. Wow naman. Tapos yung daanan ng motorsiklo, ito po, hinarangan na po ng mga jeep na dapat na dito sila sa kanan. Yan po ang masakit sa katotohanan. Ito po yung realidad, kakwentuhan, ha. Ayan, so tanongin natin si sir. Sir, may question lang tayo, sir. Sa motorcycle lane, pabor ba kayo na exempted yung 400cc? Papasayo, yan, yung mga tao dyan na po sumasakay, no? Nasa way na sila ng motorcycle lane. Yan dito sa EDSA Muñoz, no? Talagang gitgitan. Talagang singitan talaga, no? Diskartehan na lang talaga. Yan, ang motor natin ay 400cc displacement, no? Kaya ito yung pag-uusapan natin mamaya pagdating natin sa Commonwealth Avenue. Ito yung no splitting, no? So bawal dumaan sa pagitan ng dalawang sasakyan na ipinapatupad sa Commonwealth Avenue. Yan, mapapansin nyo yung mga rider, no? Talagang hindi sila dumadaan sa bike lane, no? Kasi may NCAP, talagang huhulihin ka yan. So may mga ilang pa rin na dumadaan talaga sa sa bike lane. Yung mga malulupit talaga. Yan. Kaya mapapansin nyo, lahat ng mga motorcycle, lahat nandito sa inner lane ng mga sasakyan. Yan, hindi sila dumadaan sa gilid, dun sa may bike lane. Yan, ganito po sa EDSA, no? Wow. Anong oras na? 4:55. Kasi naka-military time tayo. Papansin nyo, walang dumadaan sa bike lane, no? Mababait sila, Nung wala bang NCAP, talagang tad-tad dyan, no? Yung mga riders natin talagang dumadaan dyan sa may bike lane. Pero nung nagsimula ang NCAP, wala nang traffic, Dito lang pala nagta-traffic, sa U-turn. Oh my God! Yan. Yan dito, no, sa EDSA, 60 kilometers per hour yung yung speed mo dito. Hindi ka pwede lumagpas, depende yan sa sitwasyon. Kasi yan ang speed limit dito sa EDSA, 60 speed. Yan, kung makikita nyo, walang mga MMDA o mga enforcer. Yan, kasi meron NCAP, may CCTV na lagi nakamasid sa atin. This is another day, another kwento, kakwentuhan. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay yung tungkol sa higher displacement na ipinatupad nung MMDA nung June 6, o hindi na kinakailangan dumaan sa motorcycle lane ang mga higher cc displacement tulad ng 400cc at pataas. Yan. So maraming nagrereklamo tungkol diyan na bakit pinaprioritize
yung mga higher CC, katulad ng dala natin motor na 400cc. Yung pagpapatupad ng hindi na kinakailangan dumaan sa motorcycle lane ay marami nga nagrereklamo mga motorista na bakit nga may exempted, may exemption tulad na itong higher displacement natin 400cc, no? Sinasabi nila yung NCAP daw ay pang mahirap lang daw, no? At yung mga naka mataas na displacement o yung higher CC ay pang mayaman lang daw talaga. Yan, actually no, yung part na yung kinakontra natin. Hindi po lahat ng naka big bike or higher displacement ay mayaman, no? Tulad ko, hindi naman tayo mayaman. Nakabili tayo ng 400cc. It because nandun yung happiness natin, no? Pinag-ipunan natin para makabili tayo ng higher displacement na katulad nga na ito. Kasi ang purpose naman nito ay makadaan tayo sa mga highways natin dito sa bansa natin, tulad ng expressway sa SLEX at sa NLEX at sa karatig na probinsya. May mga expressway doon din. Kaya hindi ko alam kung bakit against sila sa pagpapatupad ng MMDA na i-exempt yung mga higher displacement. Mabigat, no? Mahirap i-maneuver. Mas lalo pag sa mga slow moving. So yan po yung pag-uusapan natin pagdating natin doon sa Commonwealth Avenue na kung saan merong motorcycle lane. Stoplight lang, inabutan tayo. Yan. Kakaliwa po tayo dyan, Quezon Avenue. Ayan, nasa ang lugar na tayo, Quezon Avenue. Alam ko ito yung Agham Road. Itong stoplight na to. Yan, so nakikita na natin yung Quezon City Circle. Yan, kaya tayo pupunta ng Commonwealth Avenue. Gusto natin ma-experience na dumaan doon sa motorcycle lane dito sa Commonwealth Avenue. Kaya nga yung nag-announce si MMDA na yung June 6 yung higher displacement ay hindi na kinakailangang dumaan o gumamit sa motorcycle lane. So pwede silang gumamit sa mga four wheels pero no splitting. So ibig sabihin sa pagitan ng dalawang sasakyan hindi ka pwedeng dumaan dyan kahit na moving. Disadvantage din, syempre susunod ka lang din sa sasakyan, para kang four wheels din. Pwede ka naman lumipad din sa motorcycle lane. Maraming mga nagre-react bakit yung higher displacement ay ina-exempt na dumaan sa motorcycle lane. Yan. So ngayon ay gusto natin ma-experience kung ano bang meron sa motorcycle lane. Yan. Kasi nakikita natin sa social media na grabe yung pila, kala mo may parada. Alright. Yan, ito yung underpass ng Quezon Avenue. Oh no. So nakita natin yung blue dot. Blue dot. Yan, ito yung motorcycle lane. Yan. So hindi ko lang alam pagdating sa Quezon City Circle, itong blue ba na to ay meron din ba doon? So malalaman natin, no? Yan kasi yung dulo nito Quezon City Circle na. Ang tanong, dito sa blue lane ito dapat bawal ang mga four wheels. Yan, katulad nun, diba? Hinuhuli kaya nila yan? No, ewan natin, no?
dito wala tayong nakikitang blue lane. Kanya-kanyang diskarte. Pagdating dito sa Quezon City Circle, dito konting ingat kasi ang daming lane dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lanes, no? Kanya-kanyang diskarte sa paglipat ng mga linya dito sa highway na ito. Especially sa mga nakamotorsiklo. Yan po yung Quezon City Hall. Ayun, so ito yung Commonwealth Batasan, no? So may signage sila dyan. Ibig sabihin kakanan na tayo dyan. Okay, time check is 5:20 ng hapon, no? Ito yung tinatawag na rush hour. Yung mahirap lang din yung paglikutin kasi ang daming ang daming sasakyan, ang daming lanes kasi, no? Sana sa mga sasakyan, konting ingat din pagliko. Yung motorsiklo pag nasagi mo yan, mahirap na mag-balance na. Ayan. Motorcycle lane. Alright. Uy, nawala yung blue lines. Naku, mahirap to. Siguro kahit saan ka, okay naman, hindi ka naman siguro huhulihin ng NCAP. Siguro bagong asphalt to. Kaya nawala yung linyang kulay blue. Pero makikita naman natin sa signage sa malayo pa lang, no? Meron ng motorcycle lane. Ayun. So dito duktong ulit. Hindi, kakanan tayo. Dito. Papasok ulit tayo dito. Actually pwede naman tayo lumabas kasi big bike naman tayo. Mukhang okay naman, no? Okay naman. Siyempre wala kang kasabayan dito na ibang sasakyan kundi motorsiklo lang. So unless kung may mga lumiliko, no? Yung tulad yung big bike, pwede yan. No question. So tayo ay sinusubukan lang natin kung ano yung experience ng mga riders na dumadaan dito sa motorcycle lane, no? Ako hindi naman ako biased din kasi naka 400cc tayo. Pabor ako na i-exempt yung mga higher displacement, no? Bakit? Unang-una dyan, no? Yung movement, yung tinatawag na maneuvering. Mas lalo kapag yung mabagal ka. Kasi ang hirap na ito i-operate kapag mabagal ka. Unang-una kasi mabigat mabigat, malapad, mataas. Tayo, tiptoe tayo. Mahirapan tayo. Kung mapapansin nyo sa ibang vlog talagang nahirapan talaga tayo, no? Yung masala yung bagong kuha natin, no? Yung pagliko ko halos bumagsak ako. Pero buti naalalayan natin. Yung NCAP kasi is for the discipline sa atin, no? Papansin nyo, hindi pakalat-kalat yung mga motorsiklo. Naka-steady lang sila sa isang linya. Dito nga yun sa motorcycle lane. Blue lines na yan. Ang mahirap lang dito yung pag yung liliko nga yung mga 4 wheels. Tulad dito, nawala na naman yung blue lines. Dapat inaasikaso ng MMDA para hindi maguluhan yung mga riders, no? Tulad natin. Tulad ito, lumiliko kakanan siya. So syempre, i-stop tayo.
kailangan natin kasing mag-minor. Yan kasi ito ay ano tong lugar to, Tandang Sora. Yan, tignan nyo dito. Yung nasa kanan kasi yung mga public transport natin. Tapos merong lumalabas dito sa kanan natin. Kaya nahirapan din dito, kita nyo. Nag-iipon-ipon yung mga ano, yung mga sasakyan, no. Ayan. So nandito tayo sa Total Commonwealth, no. Okay naman yung pagbiyahe natin sa motorcycle lane dito sa Commonwealth. Okay. 100cc din, sir. Yes. Pa 750 yung dami. Ha? 750 yung isa. O 400cc. 703. Yung mas mataas dito. Ayan. So tanongin natin si sir. Sir, may question lang tayo, sir. Sa motorcycle lane, pabor ba kayo na exempted yung 400cc? Oo nga, sir. Yan. Si sir, so naiintindihan niya yung sitwasyon. Yan na. Naman nga kasi kung naka-stay ka sa mismo linya ng motor. Tama. Big bike, di ba? Tama naman. Sir, naka-experience na ba kayo mag-drive ng big bike? Ano, yung sa 400 ng tropa ko, di cambio yung Di cambio, mabigat. mabigat. Ayan. Kasi compare mo sa lower CC, Magaan lang talaga. magang lang talaga. Tama, yan. At tapos yung high kasi mabigat. Tulad nitong bigat eh. Ang hirap masarap pag mabagal. Kaya nga. Tapos pag natumba ka, may katabi ka, mapapagsak ka, domino effect. Siyempre, kaya nga ginawa yan para sa ano eh. Mabilisang takbo talaga eh. Oo, kasi hindi naman palagi dumadaan yung mga higher CC dito eh. Itong oras, pakrapit ka dyan. Dito. Stay ka ba? Napakabigat ng motor. Oo, tama naman, tama. Sir, Ay, thank you sir. Shoutout kay sir. Liver po ako. Okay, thank you. Yan, shoutout kay sir. Yan, so nakapag-drive na siya ng higher CC sa friend niya. So mabigat nga naman talaga. Yan, nakakaintindi siya na okay lang na XM kasi nga mabigat, no. Yan, kung narinig niyo yung sinabi niya, so dinesign talaga itong 400 o yung higher displacement para sa mga highways, yung pang direksyon. Kasi alam nyo, kakwentuhan, hindi kasi ito design for idle, no? Yung sa mga matraffic na matagal. Kasi unang-una dyan, meron kasi itong tinatawag na radiator at fan, no? Kapag uminit yan, so syempre apektado yung engine kapag nag-overheat yan. Pag nangyari yon, pag sumabog, so syempre motorcycle eh, pila-pila yung mga motorsiklo diyan. Pag sumabog yan, damay-damay na. Kaya yun, sana maintindihan ng karamihan, especially sa mga naka-lower displacement, no. So hindi naman ibig sabihin naka higher CC tayo ay mayaman na, no, o pinapaboran ng gobyerno. Tama naman yung sinabi ng ating MMDA Secretary na mabigat, mahirap i-maniobra kapag mabagal ka, kapag nakahinto ka. Ayan, so, hindi mo yan matutulak ng basta-basta, no. Dandahan ka lang dyan, hindi tulad ng lower CC, ng lower displacement, madali mo siyang i-maneuver. So hindi ko lang alam kung hanggang saan yung motorcycle lane dito sa Commonwealth Avenue. Pero baybayin natin yan, kakwentuhan, no. Pero kanina nakikita yung mga build up ng traffic, no. Nagkakaproblema na kasi kapag may mga palabas sa kanan, no. Tapos yung public vehicle natin, walang ibang gagawin yan kundi lilikutin, iiwas sila. So yung sa motorcycle lane, kakainin nila eh. Ano nangyayari,
nagkukumpul-kumpul yung mga yung mga sasakyan, no? Halo-halo yung kotse, jeep, bus, motorsiklo. So ayan, no, 5:31 na po, kakwentuhan, no, rush hour na po ito. Mapapansin nyo maraming mga sasakyan. Babiyahe ulit tayo, kakwentuhan. Yan, papansin nyo, lumiliko tayo. Ang hirap yan. Pero actually yung motorcycle lane ang lawak eh. Malawak. Alam nyo kung bakit nagkakaroon ng traffic? Yung pinakadulo at yung may mga palabas na nagagaling sa kanan, no? So doon lang talaga nagkakaroon ng traffic. Pero so far so good eh, no? Ako pwede na ako lumabas eh dito sa motorcycle lane eh. So meron pa rin pala talagang matigas ang ulo na nasa labas. Posible namang lumiko sila sa kaliwa kasi nandito pala sila sa inner lane eh. Siguro alam nila na yung NCAP camera natin ay kung saan nakapeso, baka alam nila. Yan, tulad netong Avanza. Yan, nanggaling sa kanan yan, so lumiko ng pakaliwa. Yeah, so far so good yung takbo natin dito sa motorcycle lane, no? So nakakatakbo tayo ng 44, 45. Yan, at ang lawak eh, malawak yung motorcycle lane. Yan, rush hour ngayon ha, kakwentuhan ha. 5:33. Napagkakamalong ko kasing 7 o'clock yung 17. Yung papansin sa dulo, yan medyo nagbi-build up yung mga motorcycle dito, yung traffic dito. Kasi medyo parang lumiit yung motorcycle lane dito. Alright, no, sunod lang tayo sa kanila. Yan, kasi gusto ko rin ma-experience yung kanilang na-experience dito. Hindi na mahirap dito, baka mabash tayo dito. Ayun, tulad na ito, lumiko. Oops. Yan ang mahirap, no, nagaling sa sa kaliwa. Yan, so delikado. Yan. Kaya hindi ka pwedeng basta-basta mabilis dito, no. Okay, no, speaking of mabilis, kailangan pa rin natin sundin ang 60 km/h yung speed dito sa Commonwealth. Kasi yan yung itinakda ng speed limit. Yan, no, so meron pa rin nakalabas, no. Talagang matitigas ang ulo. Pasensya na po kayo, sir talagang naka allocated na nga sa atin itong motorcycle lane. So hindi pa natin nasusunod talaga. Talagang kulang tayo sa disiplina, kakwentuhan, no. So hindi ko po nilalahat kakwentuhan May mga ilan-ilan talaga na pasaway talaga. Hindi ko alam kung bakit. Kaya tulad yan, yun. Gusto niya sa labas talaga eh. Kaya, hindi ko lang alam kung anong gusto niyang patunayan. Nagkukwentuhan na po tayo dito hindi po tayo nakikipag-away. Ayan. Doon sa mga nagrereklamo na bakit in-exempt yung higher displacement, siguro try nyo magpunta sa nearest brand motorcycle sa inyong lugar, no? At try nyo sakyan yung mga higher cc, 400 cc pataas po. Yan. Kung may test drive sila, i-test drive nyo na rin po para malaman ninyo ano ba yung sinasabi ng MMDA.
Okay, so dito yung motorcycle lane parang naging halos kalahati na lang, no? Hindi tulad doon sa nauna, ang lawak eh. Yan, so ito na po yung ano to? Sandigan Bayan. Yan, mabilis naman yung biyahe natin. Yan, isa pa dito, yan oh. Yung mga galing kaliwa, kumakanan sila papuntang ano to, Batasan. Yan. Yan, isa pa yan oh. Diba? Mahirap dito. Yan, paano nila maayos yan, no? Ito yung tulad na itong bus na to, dapat pumunta na sa kanan eh. Nag-i-stay pa rin sa motorcycle lane, no? Yan. Yan, ito yung COA. Alam nyo, kakwentuhan, no? Laking Commonwealth kasi ako. Dati wala pa yan, no? Parang 2 lanes lang ata noon ito, o 3 lanes. Tapos nung panahon na yun, no, diyan kami nagpapalipad sa gitna, sa island. Kasi puro puno yan. Puro puno. Talagang maganda, no? Diyan kami nagpapalipad ng saranggola nung mga panahon na yun. Walang traffic ngayon ah. Dire-diretso. Uy, pwede pala to dito. E-trike. Wow. So dito may enforcer. Yan. Dapat to tinatanggal, no, yung mga vendor na yan. Kasi itong kanan na to, alam ko ito yung public vehicular. Yan. Wala. Paano mo mapapa-implement ng maayos yung ganitong sitwasyon, tapos yung itong mga vendor na to ay hindi nila mapaalis-alis, no? Kaya tignan nyo yung mga motorsiklo, yung mga jeep, no? Nandito na sila bumababa sa motorcycle lane. 'Di ba? Ayan po kakwentuhan, no? Yan, makikita nyo. Yan, ito po yung yung Litex. Yan, papansin niyo, no? Yan. Yan, ito na po yung Litex, Payatas yata, tama, Payatas. Kasi actually laki ng pinagbago na itong Commonwealth Avenue. Dito, kita nyo, public vehicular, dapat dyan yan. Kaso ang nangyari, yan, sinakop na po ng vendor dito. Dapat ma-address ito ng pamuluhan ng MMDA. Yan, so meron naman MMDA doon, kaso hindi sapat yung kanilang kakayanan. Dapat talaga ma-implement strictly, no? Yan, andun po yung bicycle lane, so inarangan na. Ayan. Masakit talaga sa ating kalooban, no? Nagpapa-implement sila at tayo sumusunod, pero itong mga vendors ito, dapat to napapaalis. Papansin nyo, yan, yung mga tao dyan na po sumasakay, no? Nasa way na sila ng motorcycle lane.
Ayan. Yan, itong haba na ito. Yan, dapat ito maayos sila. Yan, kung seryoso sila sa kanilang pinapa-implement at sa pinapagawa sa atin, dapat ayusin nila ito. Yan, shoutout sa MMDA po. Yung ating public transport vehicular, hindi na po nakakadaan dyan. Even yung bike lane. Ito kakwentuhan ito motorcycle lane. Pero may nakaharang po. Yan, kumukuha ng pasahero. Yan, dito ba yung sa Litex? Kakwentuhan. Oops. So ayan, so dito pa lang sila nakakapasok yung mga public vehicular natin. So ito, nakaparada yung mga sasakyan, no? Na dapat na dinadaanan na public transport natin. Yan. So yan po, nakikita nyo kakwentuhan, ha? Yo, tignan yung mga nakamotorsiklos. Sumusunod po sila. 'Di ba? Sumusunod sila, dumadaan sila sa motorcycle lane. Siguro konting push pa para maging fully implemented talaga yung kanilang pinapagawa. Yan, dito pagdating dito wala nang lane. Wala nang motorcycle lane. So kanya-kanya na. So hanggang doon lang pala. Okay dito, kahit bahala na, no? So yung motorcycle lane hanggang Pure Gold North Commonwealth. Yan. Gagawin natin, mag-U-turn na tayo kung may available na U-turn slot dito. Ito yung ating Zontes 400G na nakipagbakbakan dun sa motorcycle lane, no? Ayan. So mabigat lang talaga. Kakwento, sabi daw nasa itong lugar na to ay Idel Commonwealth. So part pa rin ng Commonwealth pala itong lugar na to. Then yung susunod kasi dito ay Litex. Then alam ko Manggahan. Ayan. Pero 40% lang Commonwealth kasi mahaba itong itong Commonwealth Avenue. So yung kanina dinaanan natin, part pa rin ng Commonwealth. Kaya yun, so na-experience natin na dumaan sa motorcycle lane. Okay naman yung naging biyahe natin. Hindi lang traffic. So rush hour naman ngayon, no? Siguro konti lang yung mga sasakyan na dumaan ngayong araw dito sa Commonwealth Avenue. Pero ayan, actually talagang the higher displacement of motorcycle, siguro dapat magkaroon talaga ng exemption, no? I agree dun sa pahayag ng MMDA noong June 6 na lahat ng higher displacement ng motorcycle ay exempt talaga. Kasi nga mahirap makipagbasuhan, no? Kasi pag ito nagkamali ka, bumagsak ka, since mabigat yung higher displacement ng motorcycle, domino effect yan, no? Pag bagsak mo, bagsak din yung kabila. So meron ba tayong nadamay na ibang tao? Kaya ang papansin nyo, no, dito sa Metro Manila, bihira kang makakita ng mga big bikes na bumabiyahe, no? Bihirang-bihira talaga. Kasi of course, mas marami talagang mga naka-lower displacement, no? Actually, hindi naman unfair to sa mga naka-lower
displacement sa pag-exempt ng MMDA sa mga higher displacement. Ang nakikita lang natin dito ay iniiwasan lang ng MMDA na magkaroon ng accident. Ito yung rotonda na sinasabi nila. Diyan po nag-stop yung motorcycle lane. Sa mga motorcycle lane dito. Sa kabila pala. Yan. Yan, ito yung PUV, public vehicular. Ayan, may bus, no? So, yan ang nakakainis. Bakit sila nandyan? So, mapapansin yung mga motorsiklo na talagang dito sila dumadaan kasi ayaw nilang ma-NCAP violation. Yan, may build up dito kasi ginagawa yung isang part ng ng daanan dito, may semento. Ayun. So kinain pala yung yung motorcycle lane, yung daanan dito yung bagong gawang semento. So balik ulit tayo sa motorcycle lane. Walang traffic ngayon Ito ay papuntang Quezon City Circle. Itong tinatahak natin ngayon. So dito grabe no, kinain yung motorcycle lane. So dapat hindi na sila bumababat dyan. Yeah, sana konting disiplina no. Yan, pagdating ko sa sabog-sabog So balik ulit tayo sa motorcycle lane. Yan. Dapat shoutout sa MMDA, dapat ayusin nila yung markings dito. Dito walang markings sa kulay blue. So hindi ko alam kung saan ako dadaan dito. Sabog no, sabog. Anong lugar to? Ito yata yung Manggahan. So mapakita ginawa ng parking dito. Wow naman. Tapos yung daanan ng motorsiklo, ito po, hinarangan na po ng mga jeep na dapat na dito sila sa kanan. Yan po ang masakit sa katotohanan. Ito po yung realidad kakwentuhan Yan, dapat hindi na sila nagpapapark dito kasi daanan yan Paano nangyari? Yung motorcycle lane ang nagsasacrifice. Ayan ito yung Commonwealth Market. Ito po yung Commonwealth Market, kaya may mga nakapark dyan. So dapat MMDA walisan nila, linisin nila. Yan, actually ang totoo nito yung
yung motorcycle lane ay hindi pa talaga fully implemented. Why? Makikita nyo sa dinaanan natin, no? Doon sa Litex, yung part ng Litex, may mga bangketa, no? Kinain yung daanan ng PUB. Dito rin sa Commonwealth Market, yun namang paradahan naman, no? Tapos manghuhuli sila. Wow. Yan, no? Bagay, no? Sabi nila, ang NCAP ay may AI. Then after nun, magma-manual review sila. Oy, bawal yan. Yan. Sa NCAP, AI, then reviewing yan ng manual, no? Isa-isay nila yan. Kaya siguro magtataka tayo bakit matagal dumating yung summon o yung violation natin. Dahil nga nire-review pa nila kung yung ba ay valid or not valid. Yan, tingnan dito, sabog, nawala yung blue marking. So ibig sabihin, kahit ano pwede, no? Kahit saan ka dumang lane pwede. Yan, so nakikita na naman natin dito yung motorcycle lane na signage. Ayun, dito pala yung ating ano. Kita nyo, walang marking. So hindi ko alam na hindi pala ako sumakto mismo doon sa motorcycle lane. Ay, huwag kang magbabad dyan. Actually, kakwentuhan, no? Itong motorcycle lane, para sa akin, opinion ko lang po ito, nakakatakot, no? Why? Kasi may mga lumalabas galing sa kanan, may pumapasok galing sa kaliwa naman. Mahirap din sa part ng mga riders, katulad natin. Siguro dapat yung mga pumapasok dito sa motorcycle lane, konting ingat lang din po. Konting ingat. Kasi mahirap sa kami mga nagmumotorsiklo, madali kasi ma-balance ito eh. So hindi naman nagkulang sila, no? Laging may signage, no, sa bawat overpass, no, na motorcycle lane. Okay, walang traffic, no, papuntang Quezon City Circle dito sa lahat ng linya. Pero ako, okay din ako sa motorcycle lane. Ay, ingat lang, kakwentuhan, no, may sakay na bata. Yan, papunta siyang kaliwa. Yun lang mahirap dito, no, kasi ilan yung dadaanan mo, 1, 2, 3, 4, 5 lanes bago ka makatawid, no, bago ka makaliko doon. Yan, ito yung Tandang Sora. Ayan, mukhang naging maayos naman yung pagbiyahe natin dito sa Commonwealth Motorcycle Lane. Grabe na wala ako sa motorcycle lane. Ay nako. Yan, dapat ito talaga na ma-address ng MMDA, yung line, yung blue lines. Nawala, oh. Naman.
Hindi ko na alam kung saan yung motorcycle lane dito. So nandito tayo ngayon sa Pilcoa, Quezon City, along Commonwealth Avenue, no. Kanina nabaybay natin ang kahabaan ng Commonwealth Avenue na kung saan merong motorcycle lane. At sinubukan natin kung ano ba yung experience kapag dumaan ka sa motorcycle lane. Kaya eto, nasubukan natin at experience natin. Habang binabaybay natin yung motorcycle, okay naman, no? So far so good. Buti na lang hindi ko alam bakit walang masyadong traffic, no? Pero yan, sa kabuuan ng biyahe natin, naging smooth naman, no? Okay, so tuloy-tuloy yung biyahe natin. Naging madisiplina lang yung mga rider natin kasi talagang sa isang path lang sila dumadaan. So hindi sila pakalat-kalat unless kung liliko ka sa kanan o kaliwa lang. Iwas disgrasya. Kaya yun, sa mga lower displacement, so hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin na dapat tanggapin nyo. Siguro dapat maunawaan na lang ninyo, no, na yung mga higher displacement na tingin ng MMDA at sa nakikita ko rin, hindi naman na applicable na dumaan pa sa motorcycle lane. It because unang-una dyan, mabigat to, masyadong mabigat, mahirap i-maneuver, mas lalo sa low speed, no? Kaya siguro nakikita talaga ng MMDA na iniiwasan lang yung disgrasya sa naka big bike at sa naka mga lower displacement. Actually, kasi hindi pwede kasi itong mag-idle na matagal kasi nga umiinit, no? Meron tong radiator fan. Nararamdaman ko, no, pag nagkumagat na yung pan, yung labas ng yung labas ng hangin, napakainit, no. Kaya syempre pag mainit, iniiwasan din yung overheating. Kasi pag nangyari yon, damay yung engine, may posibilidad na sumabog, madamay pa yung iba. Wala pong kinalaman dito mayaman o mahirap. Sana doon sa may Commonwealth at doon sa may Litex, malinis nila yung bangketa ron. May mga nakapark pa. Sana malinis din nila. Hindi ko alam bakit nila pinapayagan iyon. Yan din yung sentiment ng ibang mga riders natin, no? Actually, parang nakita ko ito sa social media na may reklamo nga pagdating ng gabi, sandamakmak na yung vendors doon sa may Commonwealth, no? Wala na. So pati yung motorcycle lane, nalagyan na ng paninda. So sana po ma-address po yan. Hindi ko sinasabing magpapasalamat ako sa MMDA dahil nga hindi na required na dumampa sa motorcycle lane, no? Nagpapasalamat lang tayo kasi na-realize ng MMDA na baka makadisgrasya yung mga naka-higher displacement. Yan, actually nabubulol tayo yan. Sana magkaroon na po tayo ng peace of mind, peace na po tayo kakwentuhan, no? So wala pong bias dito, hindi po ako bias. So sinasabi ko lang po yung opinion natin regarding do sa implementation ng higher CC na kahit hindi na gamitin yung motorcycle lane. So ginawa lang natin, gumamit lang tayo ng motorcycle lane. Gusto ko lang din kasi may experience na dumaan sa motorcycle. Actually, first time ko dumaan na naka motorcycle lane dito sa Commonwealth Avenue. Ayan, no, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kakwentuhan, makikisuyo lang po tayo. Please subscribe to my channel, si Pepe at ang kwento.